Mukhang may bagong kilos laban sa US Securities and Exchange Commission o SEC at si Ginoong Elon Musk. Oo, ang Dodge mismo ay may pakulo na naman. Ano kaya ang kahihinatnan ng matagal ng laban sa SEC laban kay Ripple? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang ating pong nakikita rito ay walang iba kundi si Ginoong Elon Musk. Yan, siya po ang pinakamayamang tao sa buong mundo sa ngayon. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang ginagawa ng Dodge, Dodge at saka SEC laban sa US SEC. Kaya, ayan, kamakailan lamang ay isang bagong account na tinatawag po na Dodge underscore SEC ang lumabas at nagsimulang mag-imbestiga sa US SEC. At ano naman ang layunin nito? Ayan, ang layunin po nito ay matukoy kung may nagaganap na pang-aabuso, katiwalian o maling paggamit ng pondo sa ahensya. Sa madaling salita ay parang ginagantihan nila ang SEC sa kanilang pagtrato sa crypto industry. Sa isa pong post sa X, dating Twitter, ay nanawagan ang Dodge SEC sa publiko na magbigay po ng impormasyon tungkol sa mga posibleng irregularidad sa SEC. Ang mas nakakapukaw po ng atensyon, sumali rin dito si Coinbase Chief Legal Officer na si Ginoong Paul Grewal na nagsabing dapat mabawi ng mga nanalong defendants sa kaso ng SEC ang kanilang ginastos sa legal fees. Sa totoo lang ay matagal nang pinupuna ang SEC sa kanilang tila selective enforcement pagdating po sa crypto regulation. Ngayon may mga aligasyon pa na pinapabura nila ang ilang kumpanya at may tinatago silang mahalagang dokumento, partikular na may kaugnayan kay Ripple at sa kanilang ugnayan sa JP Morgan. Ngayon ay ano po ang nangyayari sa Ripple versus SEC case? Ayan, matagal na pong umaasa ang crypto community na matatapos na ang kasong ito at mukhang papunta na tayo sa puntong yan. May mga espekulasyon na maaring bawiin na ng SEC ang kanilang apila laban kay Ripple lalo na ngayon na nagbabago na ang liderato sa loob ng ahensya. Ang dati pong chairman ng SEC na si Ginoong Gary Gensler ay inaakusahan ng favoritism pagdating sa pagpili ng mga empleyado at desisyon sa crypto regulations. Ngunit ngayon, si Ginoong Mark Uyeda na ang pansamantalang chairman ng SEC at si Commissioner Hester Pierce naman ang inatasang mamuno sa Crypto Task Force. Kung hindi pa ninyo alam, si Pierce ay matagal na pong kilalang pro-crypto, kaya malaki ang tsansa na mas magiging pabor sa crypto community ang mga susunod na hakbang ng SEC. Ayon po sa ilang eksperto, kung si Ginoong Paul Atkins ang tuluyang maging bagong chairman ng SEC, posibleng bumaba na ang agresibong pag-atake ng SEC sa cryptocurrency. Sabi po ni Ginoong John Reed Stark, siya po ang dating chief ng SEC Office of Internet Enforcement, malaki ang posibilidad na magbago ang direksyon ng SEC pagdating sa crypto enforcement. Ngayon ay bakit po mahalaga ito para sa crypto regulation? Kung babawiin ng SEC ang kanilang kaso laban kay Ripple, ito ay maaaring maging hudyat ng malaking pagbabago sa regulasyon ng crypto sa US. Maaaring mas maging malinaw ang mga patakaran, mas bumaba ang panganib o risk ng mga investors, at maging mas madali para sa mga project sa blockchain na lumago ng walang takot sa biglaang legal na action mula sa gobyerno. Nitong nakarang taon, sinabi po ni Ginoong Mark Uyeda na dapat nang itigil ang war on crypto ng SEC, lalo na ang mga enforcement actions na walang basihan sa panloloko o pinsala sa mga investors. Kung ganito nga ang magiging direksyon ng SEC, malamang na mapabuti ang relasyon ng crypto industry sa gobyerno, hindi lang sa US kundi pati na rin sa ibang bansa na nakabase sa regulasyon nila. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan. Para sa atin na mga Pinoy crypto enthusiasts, ang nangyaring ito ay isang magandang balita. Una, kung matatalo o aatras ang SEC laban kay Ripple, mas tataas po ang tiwala ng tao sa cryptocurrency, lalo na sa mga altcoins tulad ni XRP. Ibig sabihin ay mas marami pong opportunities na pumasok ang malalaking investors at posibleng tumaas ang presyo ng maraming crypto assets. Pangalawa, kung magiging mas malinaw po ang regulasyon sa US, maaaring sundan ito ng ibang bansa.
kabilang na po dyan ang Pilipinas. Alam naman natin na isa sa mga hadlang sa pag-usbong ng kripto sa ating bansa ay ang kawalan po ng malinaw at konkretong batas tungkol dito. Kapag nakita po ng gobyerno natin na mas pinahahalagahan na ng US ang innovation kaysa sa enforcement, maaari rin nilang pag-isipang i-adapt ang ganitong pananaw. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Mukhang may malaking pagbabagong paparating dito sa mundo ng crypto. At ang tanong na lang ay kailan ito mangyayari. Ang aksyon po ng Dodge SEC laban sa SEC ay isang matapang na hakbang na maaari pong magbigay ng mas maraming transparency pagdating sa mga regulasyon sa cryptocurrency. Samantala, ang Ripple case naman ay isang mahalagang turning point na maaaring magtakda ng hinaharap ng crypto industry sa US at sa buong mundo. Kaya sa mga Pinoy crypto enthusiast dyan, tutok lang tayo sa mga update. Huwag po nating kalimutan na ang crypto ay isang mabilis magbago at dynamic na industriya. Ang mahalaga ay manatiling updated, gumawa po ng matalinong desisyon at huwag matakot sa pagbabago. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.